Nagbabalik po ang PTV Special Forum. Pinag-uusapan pa rin po natin yung update sa PDAF. At Nick, meron kang magandang question iniwan. Yes, kasi dalawa na yung naka-detain ngayon. Ano? At mukhang ito kay Senator Enrile, ilalabas na rin yung arrest order. So, kapag ba gano'n na naka-detain na sila, pwede bang i-freeze yung kanilang mga funds sa bangko, Attorney Vidal? Dapat magsimula na yung forfeiture proceedings siguro. Dahil tulad nung marami na pong ngayon nasa forfeiture proceedings na yung kay Napoles po. Maski nga po si Attorney Gigi Reyes, nakapile na po yan sa RTC ng Manila dahil minsan nasa bayan ko ng isang nasa bayan ko po may hearing po ako sa Executive Judge ng Manila nandoon po nakapending yung mga forfeiture proceedings laban kay Napoles at kay Attorney Gigi Reyes. Ngayon hindi ko lamang po alam kung nagsimula na po kay Senator Bong at kay Senator Jinggoy. Ngunit dapat po magsimula na upang ma-process din po yung mga accounts upang hindi naman po mawala. Dahil ang sabi nga po yung kay Ginang Napoles, nabawasan nga ng ilang milyon yung isang kumpanya na kanyang hawak, ay nabawasan ng ilang milyon yung na-withdraw dahil ito pong ating AMLA, yung pong ating sa ngayon na naghahawak nito ay para pong nagkaroon ng 4 na araw o 5 araw, hindi niya po na-extend yung forfeiture proceedings, hindi po na-extend. Kaya po naka-withdraw. Pero Attorney Vidal, how can the court distinguish kung ano ba talaga yung nanggaling dito sa pork barrel scam at ano yung kinita, let's say, ni Senator Bong Revilla sa kanyang pag-aartista, pag-produce ng mga sine? Yan ang malaking problema ng ating korte. Pag-distinguish ngayon, ipatunayan po niya. Kaya po, ang mangyayari, lahat ng account niya, pwedeng isubject sa forfeiture proceedings. Ngayon siya naman po, iko-contest niya po iyon. Sasabihin niya, eto naman ang mga kinita ko, eto kontrata ko, meron akong commercial, meron akong kinita dito, at ito naman po, pwede po niyang i-contest iyon. Napag-usapan na rin natin, Nick, yung question mo on their funds, ano? Yes. Siyempre, may kinalaman yung private funds. Lumabas nitong mga nakaraang araw yung lifestyle ng anak ni Senator Jinggoy. Gusto ko itanong kay John, anong reaksyon ng mga netizens at mga kabataan dun sa lumabas na viral video, na photos ng lifestyle ng anak ni Senator Jinggoy? Actually, siguro outrage is the term for our feelings in the netizens' feelings. Kasi para bang nakita natin ang kanilang mga magulang ay mga lingkod bayan at makita naman natin ilang taon na bang naglilingkod ng bayan ito at hindi naman siguro ganun kalaki yung mga kinikita nila para suporta ng lifestyle na talagang magarbo at marangya. Kaya nga nung nakita namin yung mga pictures, syempre nagsimula yan kay Napoles, kay Jean Napoles. Tapos recently, merong nag-circulate na mga larawan naman sa Instagram ni Jolo Hercito. So nakita namin kung ito pala yung lifestyle ng mga kapwa namin, kabataan, kaedad namin. Tapos ang mga tsinelas ay mga Louis Vuitton, $50,000 ang halaga. So, paano? Ilang Spartan na yun? Siguro, 2 truck na Spartan na yun. Parang yung chinelas namin, mga estudyante lang, mga 30 pesos. 3 for 100 lang yun. So parang ang nakita namin, parang saan nila kinuha itong mga ito? Parang we smell something porky out of it. Okay, tanongin ko naman si Attorney JJ kasi dito sa Napoles, 20 yung senador. Dito sa listahan naman ni Ben Herluy, 25 yung senador at over 100 congressmen in both lists, Paano ba yung gagawin sa Sandigan Bayan paano mahahandle kung lahat to kakasuhan? That's why masusing tinutulungan ng NBI ang Sandigan Bayan. Before filing the case, pinagbabangga muna nila kung ano yung mga nagkaroon ng findings, so initial findings, doon sa investigasyon ng COA. Doon sa mga may supporting evidence, yun lang yung fa-file nila sa Sandigan Bayan. Hindi naman din kasi maikakaila na napakarami talaga involved na tao dito. And so, pag napagbangga na ng NBI yung may mga supporting evidence, yun lang yung mga kakasuhan. So those lists, the Napoles or what they call the Ben-Hur list,
is actually not the end-all and be-all of the PDAF case. Okay. Kailangan mo ng lahat yon ay may supporting evidence. Otherwise, yung fina-file mo sa korte, lahat yan ay pawang pagbibintang lamang. Attorney Cynthia, gaano katagal kaya ito tatagal? Yung kay former President Erap, tumagal siya ng 3 taon. You think aabot ng ganon? Mas matagal o mas maikli ang proseso? Well, of course, the hope of the people is that in this administration, there will be a conviction. As a practitioner, I would believe that is impossible unless the courts themselves, no? Now nakita natin yung pinaghiwa-hiwalay sila. Yung rules naman ng division na yon, specifically starting from the chairman and its division members, sila din naman nagdi-dictate ng tempo ng kaso eh. So kung sistriktuhan nila, gaya ng nabanggit natin sa past, kung talagang masistriktuhan ang submission, malilimit ang mga pleadings na mapafile without necessarily impinging on whatever legal remedies would be the right to use, sana maging mabilis. Yun naman kasing kay Presidente Erap is a case where he was charged with amassing illegal wealth through wetting money or illegal gambling. And in that proceeding, di ba, nadamay din doon si Senator Jinggoy. But eventually, after 2 years of detention, inallow siya ng bail. And in the end, after these 3 years na sinasabi mong court hearing, he was acquitted. And it was only Senator Erap na convict. Pakilinaw po yun. Ibig sabihin, na-acquit si Senator Jinggoy sa kasong yun. Yes. Pakipaliwanag. From my reading, I found out that the case against them was filed in 2001. Pagkatapos, in 2003, siyempre inaresto sila. Both Presidente Erap at saka then Mayor Jinggoy Estrada. And then, later on, since the case was ongoing at Sandigan Bayan, 2 years after, finally, now Senator Jinggoy was granted the allowed bail by the court. Siyempre, gaya ng ordinary proceeding, tumuloy ang kaso, and our history books would say that on September 12, 2007, Jinggoy was acquitted and cleared of all charges while President Erap was convicted. Pero bakit siya nag-grant ng bail kahit na plunder? Well, sinabi nga ni Attorney JJ kanina, this is purely discretionary on the part of the court. Now, perhaps the prosecutor able to provide evidence to prove na talagang he is guilty beyond reasonable doubt. Kaya parang, kaya naintindihan ko yung apprehension ng mga tao na ang bagal. Pero mas naiintindihan ko naman yung part ng prosecutors na mas gusto nila mag-file ng kaso na siguradong mananalo. Kesa mapahiya. And you see, this is a very political event, no? Yung magkakaroon ka ng filing of charges against very prominent people. So I am sure that the government will not want to fall flat on their faces, so to speak, and have convictions here. Attorney Alice, itong pag-file ng motion for bail, sa regular, alam po natin sa mga abogado, normally sa trial ngayon sa kriminal, hinahayaang mag-present na lang prosecution, 2-3 witness, mag-evaluate yung huwes, wala nang separate na bail hearing. Ano po ba ang sistema sa Sandigan Bayan? Magkakaroon po ba ng specific just to hear the bail motion or magiging parte na siya nung prosecution evidence? Katulad din yan, lahat naman ng proseso, pare-pareho po yan. Sa Sandigan Bayan, sa lower court, pare-pareho. Ngayon, nasa prosecutor na po. Kung gusto niya na yung part ng bail hearing niya, isama niya na sa kanyang ebidensya. Pwede po yun. Kaya nga, ang aking suggestion dito ay magkaroon ng special prosecutor Kasi dapat ito, may special prosecutor dito upang talagang tutukan yung kaso. Kasi po kung government prosecutor, hindi naman po sa wala akong tiwala dahil dati rin akong prosecutor ng Maynila.
Pero dapat po talagang may tututok sa kasong ito, hindi po yung mga regular prosecutor na assign lamang dun sa Sandigan Bayan upang matutukan tong kasong to. So ang mangyayari niyan, mag-hearing sila, nagpe-presenta ng ebidensya. Ang korte naman po, the court will try to determine if yung accused is a flight risk or there tendency that the accused will commit another crime during the time that he will be out on bail. So ang problema po, yun pong dalawang yun lamang po sa dami po ng Supreme Court decisions, yung pong kay ang pinakahuli yung kay sa Tiga Batangas po, yun po ang sinabi ng Korte Suprema na kung may flight risk, kung tatakas yan o kung gagawa pa po ng krimen habang nasa labas ng kulungan. So kung yung naman pong dalawang yun, siguro naman po, at kung yung ang pinakamalaking factor dito, kung maipoprove na mahina yung ebidensya. Yun po. Pagka mahina yung ebidensya, siguro po, bibigyan sila ng piyansa, makakapagpiyansa po sila. Ngunit kung napakalakas po yung ebidensya, kahit naman po ikaw hindi flight risk, kahit naman po ikaw hindi gagawa ng krimen habang ikaw nakakulong, hindi ka bibigyan ng pagkakataon na lumaya at magpiyansa. Okay, gusto ko naman tanungin si Senator Sagisag, no? Kasi po yung pork barrel ng mga lawmakers, some of it na ginagamit para sa scholarships, ibinigay na sa CHED. Ngayon, siyempre, nagkaroon ng dilema ngayon dahil paano na yung mga scholars nila. So, nung ito namang Social Watch, nagreklamo na tumawag sa CHED at sinabing may mga interesado na mag-avail ng scholarships. Sabi ng CHED daw, according to the Social Watch, na ito daw binagbigay na ng listahan nila yung mga congressmen at mga senador na kanilang mga scholars. So, yun din ang bibigyan. So, how do you balance itong parang, kasi may mga sinasabi undemocratic yun, na kahit na dito na sa CHED, ang nagdidikta pa din daw yung mga lawmakers. Paano na yung mga ibang mga deserving scholars dito? How do you balance that? Hindi natin alam, CHED has enough money, to fund lahat ng mawawalan. Dahil you go around the country, ilan na lang mga puno natin, wala kang makikitang kahit isang puno with money growing on it. In other words, hindi ako naniniwala na easily ililipat ng CHED yung million man o whatever. So yan ang isang masakit na epekto nitong abolishing. Kasi yung mga inosente na talagang gusto makatulong, hindi na maaari because of this highly, to me, emotionalized decision of the Supreme Court. Okay, Senator Nene, ito po ay medyo political na katanungan. Alam po natin si Senador Revilla at Senador Estrada, kaalyado po ni Vice President Binay. Paano po kung manalo ang kaalyado si Binay, halimbawa maging presidente sa susunod na termino sa 2016? Diretso ang tanong po, sa tingin niyo po ba mapapardo ng mga ito? Tanungin natin si Binay. Pero sa tingin niyo tama po yun? Pero kidding aside, ako, I have this feeling na kung sakali si Jojo magiging presidente at itong mga ito ay convicted, nililitis, they're still under, I don't think matatapos itong kaso before the elections. Nandiyan pa yun. Pero ako'y nakakasiguro na hindi makikialam si Jojo during the trial because that would be a terrible blow to his starting presidency kung gano'n ang mangyari. Alright. Okay, kay Attorney Cynthia Rojas naman, ano po ba yung mangyayari doon sa mga akusado na nakalabas na ng bansa? Paano natin mahahabol yun? Tuloy pa rin ba yung kaso nila? If I recall, there was a statement made by Secretary of Justice, si Secretary De Lima, that the DOJ will use its powers to ensure that the jurisdiction of the court will, this accused will come under the jurisdiction of the courts. So siguro there would be processes in. I had a case before, and there was a motion to cancel the passport because of
pending case, or if they are out on bail, magja-jump bail sila. So there are legal remedies. There are legal ways to make this accused or accountable to answer the charges now filed against them. Okay. Senator Rene, dahil ito nasa kulungan na po, ano po ang rules ng Senado para sa kanilang mga miyembro, kagaya po ng mga nakadetain ngayon? Paano napapagana yung mga komite? Paano napapagana nila yung kanilang functions at kanilang opisina? Ano ang sistema sa Senado sa inyong pagkakala? Well, ang natin dyan, nung panahon ni Manong Johnny, pero sandali lang yon. Ang mas mahaba, yung kay Sunny Trillanes. Dahil kami yung mga abogado sa Oakwood noon, kaya nga nakakausap ko silang madalas. Yun, long distance, meaning with the ability naman natin ngayon to communicate. It was only 2010 yata na naka-attend si Sunny. So, they cannot be reduced to total uselessness while in detention, given current technological wonders of communication, etc. Ang mas mahirap talagang yung traffic eh. So wala po sa rules sa Senado na suspendido sila sa kanila pagiging senador? Well, I believe na our Bill of Rights and the Universal Declaration of Human Rights still prevail. They are presumed to be innocent until convicted in a manner that is filed, unappealable, and executory. Matagal yan. Dahil yung kaso ni Lenny Villa, napatay ng February 11, 1991. Nasa Korte Suprema pa kami. 24th year. Kaya yung ako din ang election lawyer ni Romy Halosos. Every election, he would run and win by even bigger margins. But in the meantime, yun nga, meron siyang staff na nagpa-function. Kaya yung tatlo, pwede pang magsilbi given our ability to communicate today. Okay. Mainit itong ating talakayan. And of course, itong buong publiko naghihintay ko ano yung mga susunod na mangyayari. At sana marami sila natutunan ngayon. Oo, sana. Pero wala na nga tayong oras. Baka meron tayong part 4 nito. Tingnan natin sila ng kanilang closing statements. Unahin natin, Nick, si Josh Duldulao, student representative sa panel ngayong gabi. Salamat po sa PTV para sa pagkakataong matinig ang boses ng mga kabataan at estudyante. Ngayong umuusad na yung kaso sa Sandigan Bayan at ang batch na ito ay nasampahan na at naaresto na yung mga akusado. Natutuwa po kami mga kabataan sapagkat nakikita namin na nag-work ang justice system at naipresenta na yung mga dapat maipresentang ebidensya. At ngayon naman, pakikinggan naman yung mga akusado sa kanilang depensa. Nakakaligaya yan na may ganyang nakikita ang mga kabataan at umaasa kami na magpapatuloy at di lamang matatapos dun sa tatlong high profile na sinampahan na ng kaso, kundi pati lahat na ng mga sangkot sa pandarambong ng pera ng taong bayan. At patuloy po kaming magmamatsyag kasama po ng mga mamamayan at iba pang sektor na hindi sana malihis sa tunay na punto yung kaso na ito nga ay tanggalin yung korupsyon sa ating pamahalaan. Hindi ito masabihan lang na namumulitika lamang. So ang tunay na issue ay ang PDAF, ang tunay na issue ay ang korupsyon at sana magpatuloy ang paglilinis ng sistema at pagreforma sa pamahalaan upang maging maayos yung ating governance. Okay, final message naman mula kay Attorney JJ Atienza. Sa isyong kinakaharap ng ating bansa ngayon, hindi mahalaga na humusga tayo bilang ordinaryong taong bayan kung yung mga nakita ba nating sumuko at nakulong ay guilty o hindi. Ang dapat nating pagtuunan ng pansin ngayon ay yung pansarili nating pag-examine sa ating mga desisyon sa buhay. Unang-una, anong klaseng mga leader ang dapat na nating ihalal sa mga susunod na eleksyon? Gawin nating oportunidad itong panahong ito para makapag-isip para sa ikabubuti ng bayan natin na pangmatagalan. Huling mensahe naman ni Attorney Cynthia Rojas. You know, as a private citizen, I would like to congratulate and commend the effort only of the DOJ and the Ombudsman, but also of all the prosecutors who took it upon themselves to really
get all the evidence, and make sure that the case is filed in court. But now the bigger responsibility para sa ating lahat ay really para bantayan ang mga kasong to. We have seen that somehow the judicial process has already reacted to the public clamor ng transparency as well as pabilisan ang prosesong ito. You'd be surprised, di ba? At least kahit paano umusad na siya. Kaya dun pa lang dapat congratulate na natin tayong lahat. But I make this appeal, for example, siguro to media in particular, para patuloy na buhayin ang isyong ito para tulungan at bigyan ng boses ang taong bayan na patuloy na magmamanman. At siguraduhin na sa lahat ng ito, hindi magiging kawalan at maaaring magkaroon ng improvements sa next generations. Guarantee sa vision ng bayan. Tututukan yan. Tiyak po yan. Okay. Mula naman kay Attorney Alicia Rizos Vidal ng Integrated Bar of the Philippines. Ang masasabi ko lamang ay sana lahat tayo ay maging whistleblower. Huwag nating kalimutan ang mga paghihirap ng whistleblower upang ilabas itong mga ebidensyang ito. Nakakaawa naman sa mga nakaraang panahon na yung mga whistleblower pagkatapos nilang magsalita at lumaban ay naiisang tabi na lamang at walang nangyayari. Sana lahat tayo maging whistleblower. Kung may makita tayong katiwalian, ilabas natin, huwag tayong matakot upang ang ating pamahalaan at ang mga nagsisilbi sa atin ay maging maayos at hindi na, kalimutan na ang korupsyon at sana ay yung daang matuwid mangyari na nga. At huling mensahe po, former Senator Honorable Aquilino Pimentel. Gusto kong bigyan diin na itong mga pangyayari sa bansa po natin ay nagbibigay ng pag-asa ng magandang kinabukasan. Bakit? Saan bansa? 2 presidente nakulong na. Saan bansa? 3 senador ay pinakukulong. Ang ibig sabihin, medyo nagkaroon ng malaking improvement ang pagdadala ng gobyerno natin, the policies of government, na walang kinikilala, mayaman ka, makapangyarihan o hindi, you have to face the music when it comes to your observance of the law. Now, I would like to add na dito sa bagay na ito, dapat matandaan din ng mga ating kababayan na ang demokrasya po ay incremental, hindi po ang mga changes sa demokrasya ay mangyayari overnight. Hindi po ganun. Dandahan. Pero we must keep at it. Right. Mula naman kay Senador Rene Sagisag. Well, alala ko lang sa human rights advocate na noong pinagtanggol ko si noong 1998, sinabi niya sa akin yung tinuro daw na isang aswitang teacher na in this world, when you laugh, the whole world laughs with you. But you weep alone. Kaya dito, ang simpatiya ko doon sa pamilya nitong mga akusado na nagdurusa sila sa isang bagay na hindi nila naiintindihan. Kaya yun nga, on the other hand, yung mga positive points, sinabi ni Nene, I also agree with those. So let the proceeding continue. And sabi nga ni Kennedy, the work goes on, the cause endures, hope still lives, and the dream of a better Philippines shall never die. Thank you. Ang patuloy na paghahanap ng solusyon ng pamahalaan sa issue ng pork barrel scam ay nagpapakita lamang ng pagpapahalaga nito sa hustisya at sa karapatan ng bawat mamamayan. Isang malinaw na indikasyon ng pagsasabuhay nito sa misyong tuluyang linisin ang pamunuan ng bansa. Ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Ang pakikiisa ng taong bayan sa usaping ito ay tanda rin po ng pagsuporta sa adhikain ng bansa na tahakin ang daang matuwid. Sana'y huwag po tayong huminto sa pakikibahagi at patuloy na pagsubaybay sa bawat yugto ng isyong ito. Ako po si Kirby Cristobal. Ano man po ang patunguhan ng ating pagtahak sa landas ng pagresolba sa PDAF scam, naway makamtan po ng ating bansa ang dalawang importanteng bagay. Una ay ang maparusahan ang nagkasala sa bayan at pangalawa
ay gawin itong alaala upang di na po maulit sa mga susunod pang pahina ng ating kasaysayan. Ako po si Attorney Mark Castrodes, naway ang inyong 1.5 oras ng pagsama sa aming talakayin ang mahalagang isyong ito. Ito po ang PDAF Scam, a PTV Special Forum.